it shall die. Ang kaluluwa na nakakasala ay mamatay. Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ezekiel 18:28, the soul that sinneth, so ito it shall die. Itong ating pagkakasala, itong kaluluwa. At alam natin na itong mayroong second death na itong sa Revelation 21 verse 8 na because of sin, ito yung listahan ng mga kasalanan sa Revelation 21 verse 8. Kung tingnan nyo, ano yung mga kasalanan dito sa Revelation 21 verse 8, nakalista po dito, sabi yung pinakauna, but the fearful. May nakita ako sa Facebook na mayroong mga naka long sleeve, naka-necktie, at mayroong nakiinuman doon. Tapos maya tumayo na yung isa at nang tumakbo, may nagsunuran naman yung iba. Ay may mga soul winner pala na parating. Di ba kung saan lugar yun? Kung dito lang yung sa Panay Island o sa Manila. Pero alam niyo, yung unang itatapon ng Panginoon sa Lake of Fire, but the fearful, yung matatakutin. Yung takot sa Biblia, yung takot sa salita ng Diyos. So praise the Lord, hindi tayo natakot na makinig ng Biblia na salita ng Diyos. Kung may soul winner na lumapit, hindi tayo natakot. Kaya blessing sa atin, amen. Pero yung makikita lang na nakabarong, naka-long sleeve, nakapalda, obserbahan nyo, pag nag-soul winning kayo, yung iba ay nakatago na. Di ba? So, right. pag pala yun, yung una pa, kawawa sila dahil una silang itatapon. But the fearful and unbelieving, yung hindi naniniwala, maraming mga ngayon, panahon sa Europe, sa Amerika, it is hindi naniwala sa Panginoong Diyos. Unbelieving, unbelievers, yan, itatapon. And then, abominable, yung mga karumal-dumal, yung bakla, tumboy. Well, kung may batas ay bawal magpan sa kanila, no? Pero, sa Bible po yan, hindi naman huwag kayong magalit sa akin. Nasa Biblia, abomination. Okay? And murderers, yung mga hard killer. Yan, itatapon rin. And warmongers, yung mga nakikiapid. Oh, yan. Bala na si Pastor yan. And sorcerers, magkukulang. So, totoo pala sa Biblia yung kulang. Magkukulang. Witchcraft na sa Bible pala yun. Oh. Ba, ang balitin, no? Enchanted ba yan? Ano ba ang balitin? Pastor Robert? Enchanted Kingdom? Magkukulang. Yun. Pero maligtas yung mga magkukulang. Meron, sabi ni Pastor Arnel may aswang nga sa kapis. Naligtas. Oh, praise the Lord. And idolaters, yun, sinasamba si LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, yan, Stephen Curry, yan mga, pati yung pera, yung trabaho, yan, Diyos-Diyosan rin, yung sarili mo, yung cellphone, yung Diyos-Diyosan na rin minsan yung cellphone, yan, and all liars, at lahat ng sinungaling. Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Tanong, anong gagawin ng kaluluwa o tao? Kasi sabi nga doon sa book of Acts na on the same day there were 3,000 souls na nabaptize. So souls, kaluluwa means tao yun. So anong gagawin ng kaluluwa o ng tao para mapunta sa impyerno? Anong gagawin? Wala nang gagawin. Kasi patungo na doon yung mga tao na mga unsaved. Pero praise the Lord, tayo rin dati patutungo doon, pero niligtas tayo by the grace of the Lord Jesus Christ. Amen, mabuti naligtas ako. Kumbaga, ako lamang ay isang makasalanan. I am just nothing, good for nothing. But by the grace of the Lord Jesus Christ, ako ay niligtas niya. Wow! So, niligtas, yan ay blessing ng Panginoon. Kaya, ito ay napaka-blessing na araw para sa bawat isa sa atin na malaman natin yung about sa soul winning na ito. So, kaya mayroon dyan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Him, in Jesus Christ, shall not perish, go to hell, but have eternal life in heaven. In the third heaven. Dahil ang heaven, tatlo yan. First heaven, the heaven that gave rain, kanina, James 5:18 yata, verse 18. And in second heaven, the stars fall down from heaven.
Ito yung Milky Way, galaxy, stars, moon. Ito yung heaven, second heaven, and the third heaven. 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 4. Ay nyo aman, sabi ng Apostol Pablo, pero siya yun, pero hindi lang binanggit niya, na nakarating sa third heaven, na mayroon doon mga bagay na unspeakable, hindi kayang sambitin ng labi na nasaksihan ni Apostol Pablo doon sa third heaven, na mayroong streets of gold, 12 kinds of fruit. Wow! Heaven yan at third heaven. Nga nung si Apostol Pablo, sa Book of Acts ay binato siya at akala ng mga tao siya ay patay na. Kaya nilabas siya ng city at yun pala nung akala niya patay si Apostol Pablo, nag-arating pala siya sa third heaven. So, doon rin tayo balang araw pupunta. After, kung ako ngayon ay 53, sana hanggang 120 years old pa ako mabuhay. Katulad ni Moses, alam niyo si Moses, ang edad niya 120, pero ang lakas niya at ang paningin niya, hindi lumabo ang mata, ang lakas niya ay natiling malakas. Sana okay lang na umabot tayo ng 120 basta malakas ang katawan at ang paningin natin ay malinaw pa. Okay? Malinaw pa. Minsan galabo ang mata natin sa kakasilpon. Kasama na yung mga pastor. Yung iba. Nagariyak ko. So praise the Lord na abot pa tayo by the grace of God. Pero ngayon mga kabataan, hindi na umaabot minsan ng 20 years old, nakainom, teenager, nagmotor, bumaga sa pader, patay. Sayang na buhay. Marami yan. Bumaga doon sa cruising banga, cruising Kalibo yun. Cruising Kalibo yun, hindi cruising banga kasi ang banga nasa banga. Cruising Kalibo doon sa may Chowking. At doon sa may St. Jude Hospital, mga bumangga, mga nakamotor, kaya ingat sa pag-drive. So, kaya ang buhay ay mahalaga. Kaya mayroong Romans 5:8. But God, who made His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Mayroong Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Wow, eternal life! Ilang years yung eternal life? But the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaano kahaba yung eternal life? Yan ay for eternity. Hindi lang yan 1,000 years, hindi lang million years, hindi lang billion years, but for eternity. Wow, praise the Lord, amen? Are you happy? Hindi killjoy ang maging Kristiyano o follower ni Jesus Christ. Ito ay masayang buhay. Killjoy sa unbeliever, pero sa atin, ito ay masaya. Sila, pag ganito mga okasyon, inom sila ng Hinebra San Miguel, ng Tanduay, ng Emperador, ng Cerveza Negra, inom sila ng Kumpa, inom sila ng mga kalasing. Oh, masaya sila doon, pero maya-maya na mag-aaway sila. Oh, magsuntukan, magbunuan, magbarilan. Di ba? Pero tayo mga pastor, nag-inuman din kami ng beer. Pero ang inin namin ay beer brand. Beer brand. Yan, nag-iba na ako ng brand. Inalok ako, birthday ng brother ko. Yung chief of police dito sa Balite dati. Sabi ng pinsan ko ay, ano yung mo pastor? Ngiti-ngiti lang ako eh. Siyempre, libre sana yun, no? San Midlight. Wow, barato. Libre na lang eh. Ano mo pastor, ano mo? Ngiti lang ako. Nagbago na ako. Nag-iba na ako ng brand. Sabi ko, hindi na beer, ng mga ganyong beer brand na kamo. So, sa ngiti man sila nga, ngirit-ngirit man sila. So, nagbago na tayo ng brand. Amen? So, masaya ba kayo na ang mga kuya nyo, ang mister nyo, ang tatay nyo ay nagbago na ng brand from San Miguel Beer to Beer Brand, ha? Well, kaya hindi killjoy maging Kristiyano, yan ay blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya may Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kasi kung magtawag sila kay Emperor, sa Emperor that times ang Roman Emperor, ay masisave ang kanilang body. Kaya pag tumawag naman sa Panginoon, ay maligtas yung soul. Kasi ang Emperor that time ay considered as God sa Roman Empire. Kaya mayroong Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So praise the Lord. I told the Lord December 31, 1991,
Ako that time ay 20 years old. 20 years old, tumanggap sa Panginoong Isus as my Lord and Savior. So it's a great day. Mayroon ba nag-soul winning sa akin? Napakinggan ko sa mga pastor, nagawali doon sa Aklan Baptist Church. Nabasa ko rin sa gospel tracts, no, sa mga gospel tracts ng mga babasahin. Ay nabasa ko rin yung about sinner's prayer, mga ganito. So, and then later on, nag-decide na ako personally, I received Jesus Christ. Wala nag-lead sa akin na sinner's prayer dahil alam ko naman kung ano yung pamaraan. So ako na lang mismo nag-decide na mayroon ng faith at tinanggap na at the age of 20 years old. Third year college ako that time sa Garcia College of Technology, Accounting, ang aking pinag-aaralan that time. So praise the Lord na naligtas ako sa kanyang biyaya at habag. Kaya pasalamat at bawat isa sa atin ay niligtas ng Panginoon yan ay blessing. Soul winning is the main thing. Keeping the main thing, the main thing. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Amen? Ang wise, hindi congressman, hindi senador, hindi ambassador, hindi mayor o gobernador. Ang wise ay ikaw, tayo. He that winneth souls is wise. Yung nagdadala ng kaluluwa para kay Jesus Christ, yun ang wise. And soul winning is our life. Soul winning, number one, the author of soul winning. The author of soul winning. Kaya dito sabi ng Biblia sa Mark 16:15, and he said, sino yung he? Yung he doon ay si Lord Jesus Christ. And he said, sinabi niya, sino si Jesus? Siya ay God, siya ay Creator. Bakit? Doon pa lang sa book of Exodus, sa Old Testament, nandun na si Lord Jesus. Nung kausap ni Moses yung burning bush, yung hindi namamatay na yung talahib, hindi namatay yung apoy, ay tinanong ni Moses, Lord, sino ikaw? Anong sagot ng Panginoon? I am that I am. Exodus chapter 3 verse 14. At yung I am na yun, kausap na, yun si Jesus Christ, kausap na ni Moses. At sa John 14 verse 6, I am the way, sabi ni Lord Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya si Jesus Christ, siya yung God. Siya yung, ano pangalan ng Diyos sa Hebrew name? Hebrew words sa Israel. Ang pangalan ng Diyos ay Elohim. Elohim, God's Hebrew name, Elohim. Ano yung God Most High, El Elyon. Adonai, Lord. El Shaddai, Almighty God. Amen? So, Elohim, the Hebrew word of God. Yeshua, yan ay si Jesus sa kanilang salita. Jesus kung sa Greek, kaya sa English word na Jesus. Si Jesus Christ. So praise the Lord na si Jesus Christ, siya yung Diyos. Sabi nga ng Biblia sa book of John, no man hath seen God. Walang sino mang nakakita sa Diyos. Sinabi ni Lord Jesus yun sa mga disciples niya that time, na walang sino mang nakakita sa Diyos yan. Ano yung nakita naman ni Moses doon na gusto niya makita yung Diyos? Kahit likod lang, sabi ng Panginoon, pakita ko yung likod ko. At ang nakita nga ni Moses yung likod ng Diyos. At yung mismo ay si Lord Jesus, of course. Dahil no man hath seen God, wala nakakita sa God the Father. At nung si Jesus Christ dito na sa lupa, sabi na, ang sino man nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao? Kasi ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay hindi pwedeng ipako sa krus. Sige nga, ipako natin yung Espiritu. Hindi nga natin nakikita yung Espiritu. Ang hangin, hindi natin nakikita yung hangin. Ang Diyos, Espiritu, hindi natin makikita. So, hindi pwedeng mapako yung Diyos. God is a Spirit. John 4:24, and he that worship God must worship Him in spirit and in truth. Kaya dito, we worship God. Wala tayong mga image dito, walang statue. We worship God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Noah, the God of Moses, the God of Elijah. Amen? Kaya, in order na yung Diyos ay mapako sa krus, kailangan niya magkatawang tao. Mayroon siyang laman at dugo. Katulad natin, nagugutom ka, si Jesus Christ nagugutom. Nauuhaw ka, si Jesus Christ nauuhaw din. Dahil siya ay 100% na tao
siya rin ay 100% na Diyos. Yan ay kinilala siya ng God the Father na Diyos. Hebrews 1:8, Thy throne, O God. Mismo yung Diyos Ama, kinikilala si Jesus Christ na Diyos. Amen? So praise the Lord, in order na yung Diyos na yan, Espiritu, ay mapako sa krus, kailangan magkatawang tao. Before siya nagkatawang tao, Diyos na siya. John chapter 1 verse 3, all things, ang sabi sa John 1:3, tingnan nyo, na nilikha niya na yung lahat. Kung wala kay Jesus, walang nalikha. John chapter 1 verse number 3. Sabi, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. All things was made by Jesus Christ, and without Jesus Christ was not anything made that was made. Kaya yung nag-utos na yun na, and He said, sa Mark 16:15, yan ay si Jesus Christ. Yan ay Diyos, amen? And He said, ang ating author, the author of soul winning is no other than the Lord Jesus Christ. The author of soul winning, the Lord Jesus Christ. At makita natin dito yung pagiging soul winner ng Lord Jesus Christ na sabi din sa Jesus witness to the woman, Samaritan woman. And Jesus healed the man of Gadara, yung na demon possessed, and inutusan ni Jesus to witness to the other people, kaluwa doon sa lugar na yun ng Gadara, para ipakita yung goodness and great things done by God to the Gadarene man. To His disciples, nakita niyo yung kanyang great example. To the tip on the right side, yung magnanakaw na nasa kanan na yun, even si Lord Jesus ay nakapako sa krus that time, more or less 2,000 years ago, yung magnanakaw na sa kaliwa at nasa kanan ay nawitisan niya, pero sa kaliwa ay mayabang. Kung ikaw yung Kristo o tagapagligtas, iligtas mo yung sarili mo at iligtas mo kami. Mayabang yung sa kaliwa. Hindi siya naligtas dahil mayabang siya. God resisted the proud but giveth grace to the humble. James chapter 4 verse 6. Pero yung sa kanan, sabi doon ay naligtas siya just 9 words. Lord, first word, Lord, remember me when thou comest into thine kingdom. 9 words. Siguro na kami ito. 9 words yun. Just 9 words. Napunta yun sa right side na Macau, sa heaven, sa third heaven, sa paradise means heaven. Because by faith, nag-faith siya kay Lord Jesus, mayroon siyang panampalataya, at tumawag siya, nag-sinner's prayer siya. Hindi lang yung sinner's prayer na katulad na ginagawa natin na dakilang Diyos, inaamin ko po na ako ay makasalanan, pinagsisiyan ko po lahat ng mga kasalanan, at ngayong araw na to, binubuksan ko ang aking puso, pumasok po sa puso ko, at by faith, tinatanggap kita, Lord Jesus, as my personal Lord and Savior. In Jesus Christ's name, Amen. So pag ginawa mo yon, ligtas ka na dahil sabi ng Biblia, John 3:15, whosoever believe it in Jesus will have eternal life. Pero yung sa manakaw ngayon, sa kanan, 9 words lang. Lord, remember me when thou comest into thine kingdom. At ang sagot ni Lord Jesus, today shalt thou be with me in paradise, means heaven. Amen? Naligtas siya, 9 words lang. Kaya praise the Lord na si Lord Jesus, siya ay soul winner, siya ang great example natin sa pagiging great soul winner niya, na kung saan nandun ang kanyang consciousness sa kaluluwa ng tao, na tayo naman ay maging ganun rin, na konsiin na kung saan ay for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tayo rin naman ay magkaroon ng consciousness sa mga kaluluwa. Kaya praise the Lord for that. Mayroong passion for souls. Souls have eternal value, eternal values, and will go either sa hell or heaven, to Satan or to God. We must be souls conscious. Kaya souls conscious tayo, hindi lang yung ay, witnessan ko to kasi na to 60 years old, witnessan ko to kasi 70 years old na, or 80 years old, senior citizen. Hindi na ngayon yan ang mindset natin. Witnessan ko ito, bata man o matanda, babae o lalaki, dahil death is sure. Kita mo, 19 years old, pakarira doon sa may liso, harurot ng motor,
yun, bangga, patay. So, teenager. So, hindi ko muna witnessan yung kaklase ko. Teenager pa ito. College student to, hindi ko muna witnessan. Atay ko muna siyang tumanda. Pag tapat niya ng pag senior citizen na siya. No. Habang katabi mo, kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kaklase mo, katrabaho mo, witnessan mo na. Maging soul conscious po tayo dahil life is precious and death is surable po yan. Katulad ni Lord Jesus Christ, ginawa niya yan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Luke 19 verse 10. Soul winning, the author of soul winning, the Lord Jesus Christ. Number 2, the authority of soul winning. From the Word of God mismo, nasabi doon yung authority. And He said unto them, yung them doon ay yung disciples niya, yung church. Yung kaya ang ating authority is from the Word of God. Ano sabi ni Lord Jesus? Go! Amen? Ano ang Word of God? Ano ang Word ni Jesus? Word of Jesus Christ? Go! And then, ano pa? Preach. Of course, preach, ba naman, teach. So, yun ang authority. Ang authority natin ay galing sa Word of Jesus Christ. Word of God. Amen? Go and preach. Of course, ang authority is also from the church. The church. Na kung saan inutosan niya yung kanyang mga disciples, go ye into all the world and preach the gospel. Authority of soul winning also from the church people of God na inutusan ng the Great Commission. The Great Commission, huwag maging Great Commission. Pag tinanggal mo yung letter C sa commission, naging omission. Ano yan ma'am sa pag-omission? Anong ibig sabihin pag omission lang? Ibig sabihin omission ay remove. Oh. So ang Great Commission ng Panginoon ay huwag maging Great Commission. Huwag tanggalin yung letter C. The last command sa Great Commission, huwag maging loose command. Amen? Yung last command, yung huling tagubilin ng Panginoon Kristo, last command ay huwag maging loose command. Do you understand? Amen? So, huwag maging loose command itong last command ng Panginoon Kristo. Authority came not from the government. Ating authority ay hindi galing sa gobyerno na humayo, kundi ito ay galing sa Panginoon, sa Word of God. Ang ating authority, the Word of God, the inspired Word of God. Amen? At ang Word of Jesus Christ. Kaya maganda yung mga Bible nyo. Meron ba kayo, maganda yung mga Bible nyo ay red letter edition. Ibig sabihin kung ano sinabi ni Lord Jesus, nakasulat sa pula. Amen? Kayo nga, nakakabili kayo ng cellphone na 9,000, 10,000, meron pang cellphone mga 70,000, no? Yes. Oh. Pero ang Bible lang na mga red letter edition, mga pala yan, mga 1,500 or more or less 2,000 lang. So, bumili kayo ng Bible, King James Bible, red letter edition, para kung anong sinabi na Word of Jesus Christ doon, na kasulat, nakaprint sa red letter edition, so mas maganda yun para maalala natin, para makita natin at mabasa, ma-inspired po tayo. Kaya ang ating authority, not from the government, not from the home or sa family, not from the Lubat. School, not from the company, hindi sa kumpanya. Hello, Sam. Okay, thank you. So ang ating authority, not from the school, not from the company or the fraternity or from the fraternal clubs or ano mga clubs, mga Rotary clubs or Kiwanis club, but from the Word of God, from the church. From the church, the precious blood was brethren, mga hinugasan ang banal na dugo ng Panginoon Kristo, redeem, mga precious people of God. At hindi inutusan yung mga anghel, kundi ang people of God, the church. Soul winning, the author of soul winning. Number 2, the authority of soul winning. The last, the area of soul winning. Wow, malaki ang love po dito. 26 minutes pa lang ako. Oh, last point na ako. The area of soul winning. The area of soul winning.
Ano sabi ng Mark 16:15? Go ye into all the world. Amen? Hello? Go ye into all the world. At ang Baliti is part of the world. Aklan is part of the world. Aklan, Philippines. Baliti, Aklan, Philippines. World. Globe. Universe. Amen? Go ye into all the world. Sabi ng Panginoong Isus. Go ye into all the world. At ang world ay mayroong mga high schooler, mga paborito nyo ay araling panlipunan, social studies. Ilan na meron ang world ngayon? Ilang country meron? Ano ka, high school? College. Ilan ang world, ang country in our world, planet world? Earth. So 20. Hello ma, ilan ang world? Hindi mo paborito ang social studies. Ilan ang world? Hindi, research ka mo. Social studies. Ilan ang world? Ilan ang world isa? Ilan ang country, ha? 190. Sino ka ba na 185? 195. Begin pa research ko kaya na Diyos. Na Diyos, research mo nga. Ilan ang world? Ay, ang world. Ilan ang country? Siyempre isa lang ang world. Ilan ang country sa planet Earth o world? 195. Yun. At yung dalawa pa nga doon ay Vatican City at yung Palestine, hindi pa approve daw. Pag na-approve, 195. Ayan. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, go ye into all the world. Go ye into the 7 continents of the world. Asia, North America, South America, Africa, Europe, Antarctica. Ano ba? Asia, 7 continents of the world. Yan. Kaya, praise the Lord na sabi ng Panginoon, go into the world. Sabi sa Acts chapter 1, verse 8. Ano sabi sa Acts 1:8? Sabi ng Panginoon na, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. First, Jerusalem, Judea, Samaria, and unto all the uttermost part of the earth. So praise the Lord. So, kaya sabi ng Panginoon Jesus, go ye into the world and preach the gospel to every creature. Sa bawat tao, nilalang. Kaya nilalang tayo, galing tayo sa lupa. Hindi tayo galing sa unggoy. May unggoy dito, di ba? Hindi tayo galing doon. Sabi ni Charles Darwin, ang tao daw ay galing sa unggoy. Mali yan. I-refute nyo. Sabi nyo, correction ma'am. Correction sir. The Bible says, man is created in the image of God. Nilikha tayo ayon sa wangis sa larawan ng Diyos. Ang wangis doon or image, hindi yung itsura. Ang image doon ay, image means emotion. Ang Diyos ay nagagalit, natutuwa, nalulungkot, umiiyak. Ang Diyos yan ay emotion. Ganun din sa'yo, umiiyak ka, natutuwa, nagagalit, nainis, emotion yan. Ang image doon ay intellect. Ang Diyos ay matalino. The all-wise God. Ang tao rin may intellect. Nakaimbento siya ng bakal lumilipad, eroplano. Ang bakal lumulutang, ang laki-laki ng dapur. Ang barko, lumulutang yung bakal, hindi nalulunod, hindi lumulubog. O di ba? Matalino yung tao. Ang tao nagarating na sa buwan, nagarating na sa Mars. O di ba? Yan ang tao matalino. Pero isa pa, hindi nagagawa ng tao. Sana makaimbento kung mayroong matalino dito. Di ba pag, yung ating kamay, pag nilagay mo sa gripo, faucet ba yun? Faucet? Faucet. Faucet. O, ano yan? Pag nilagay mo yung kamay mo sa gripo, matulo yung tubig. Di ba? Pag pumunta ka sa City Mall sa Kalibo, pag pasok mo sa gate, yung pinto na salamin, bububukas. Di ba? So, automatic. Tapos pag dumaan ka lang nga sa may bahay, umiilaw. Di ba? Umiilaw yung ilaw, siyempre. Di ba? Umiilaw. So, napakatalino ng tao. Alam niyo baka may makaimbento nito. Pero sa electric fan, dapat may makaimbento na. Pag may electric malapit ako, ikot. Habang galayo ko, dapat hindi siya naikot. Pero wala pa, no?
Wala pa nag-invento eh. O, di ba? Pag nilagay mo yung kamay mo sa gripo, tumutulo, mapakan mo, natulog. O, pero wala pa nag-invento na electric fan. O, di ba? So, ganun. Ang image doon ay intellect, emotion, the righteousness of God, the holiness of God. Kaya be ye holy. Sabi ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. Banal. Ano no? Tayo naman makasalanan tayo. Marami ating kaisipan, marami ating puso, marami ating gawa ng kamay, marami ating salita, marami na makasalanan tayo eh. Yung mga kabataan dito naghanap ng gwapa, yung mga dalaga nung naghanap ng gwapo, there's nothing wrong with that. Naranasan din namin yan mga pastor. Normal lang yan, tao tayo eh. So, normal lang yan. So, yan ang emotion, intellect, holiness, righteousness, goodness, yan yung image doon. Hindi yung God, let us make man in our image. Hindi yung itsura. Kasi kung anong itsura ni Lord Jesus, dapat ganoon yung itsura ni Pastor Wilbert, Pastor Chagad, Pastor Chan, Pastor Gilbert, Pastor Sean.